makapag-PR ako sa mga director, sa mga manager. Kasi sa GMA, meron lang kami isang hallway doon kung saan pwede mag-sigarilyo. Di ko na sasabihin sa inyo kung sino mga kasabay ko doon, pero may mga sikat akong kasabay doon na artista din. Nasikat sila until now. Tapos yung mga manager, ganyan, directors. Imagine niyo underage ako nagaganda. Kaya kakaya. Pero hindi ko na siya ginagawa ngayon. Hindi na ako nagaganon. During those time lang talaga. Is it true na may mga incident transaction din sa showbiz? Isa pa yan sa sobrang kinatrauma ko sa showbiz. Kaya ngayon meron akong trust issues because of that. Kasi ang dami ko naging indecent proposals, guys. Ang dami ko naging monkey business. Mind you, I was 14 back then. 14 years old lang ako noon. Nahaharas ako, na offeran ako ng mga ganyan. Before, syempre nung bago lang ako sa showbiz, wala akong idea. Kung ano lang yung sabihin ng mga organizer, mga director, susundin ko lang. Kasi syempre, yun yung alam kong tama. Kasi syempre sila yung nagli-lead. Ako yung artist lang ako. Susunod-sunod lang ako. Ganyan-ganyan. One time, merong organizer na inoferan ako ng gig sa labas, sa mga fiesta daw. Makikipag-meet daw kay Mayor. Tapos, ililibot daw ako sa lahat ng barangay sa bayan niya. Yung bayan niya para more than 20 yung barangay. So, syempre, kada barangay yun, bayad yun. So, malaki-laki. Di pumayag ako kasi work naman siya. Pagpunta ko dun sa bahay ng mayor, usap-usap, ganyan. Matanda na siya, guys. Siguro mga pa 80 years old na siya. Pero medyo malakas pa siya. Tas, usap-usap, ganyan. Pag-uwi namin, binigyan niya ako ng 20K. Binigyan niya yung organizer ng 20K, binigay sa akin. Nagtaka na ako kasi sabi ko, bakit ako binigyan ng pera? Meeting yun. Pangalawa, yung meeting namin, wala kami napag-usapan, nakakanta ako sa mga barangay. Wala kami napag-usapan na mga gig. So, doon pa lang, medyo nagtaka na ako. Or baka inisip ko, siguro, tinitingnan lang kung katiwa-tiwala ako. Kasi syempre, marami siyang barangay, may bayan pa siya. Binaliwala ako. Okay, sige. Baka mabait lang siya, kaya siya nagbigay ng ganon. And tas, siguro after a week, tinawag kami ulit. So, di punta naman ako doon. Eto na nga. Pagpunta namin doon, nagulat ako, yung organizer lumabas ng bahay. Yung bahay niya parang rest house lang, hindi ito yung mismong bahay ng mayor. Lumabas yung organizer, lumabas yung driver, lumabas yung yaya. Naiwan kaming dalawa doon. Doon, ang lakas na nakabog ng puso ko noon. Tapos nung kami na dalawa, tumabi siya sa akin, hinawakan niya yung legs ko. Talagang initsa ko talaga yung kamay niya, Sabi ko, ano pong ginagawa niyo? Ganyan-ganyan. Tapos tinawag ko yung organizer, lumabas na ako, ganyan-ganyan. So yun na, doon na nila sinabi sa akin, doon na nila in-explain na yun nga. Ayun na yun. Ay sabi ko, hindi po ako ganun, hindi po ako pumatanggap ng ganun. Pero syempre, feeling strong lang ako, pero deep inside, I'm really scared because, again, 14 lang ako noon. Yes, binugaw ako without me knowing. Kasi nga akala ko work. After noon, nung nasa kotse na kami, pauwi na kami, niiyak ako. Tapos tinext ko yung mayor na yon. Sabi ko sa kanya, ay kasi pinipilit pa nila ako. Na parang, sige na, pumayag ka na, ganyan-ganyan. Minsan lang tong opportunity na to. Opportunity! Tumigil kayo, baka sampalin ko kayo. Minsan lang itong mga gantong opportunity, ganyan-ganyan. Tapos, sabi ko, tinext ko siya, sabi ko, please, tigilan niyo po ako. Kasi kung hindi niyo ako titigilan, ikakalat ko to. Gumanon ako. Pero syempre, panakot ko lang. Pero hindi ko naman talaga gagawin. Ikakalat ko to. Syempre, matatakot yun kasi mayor siya eh. Tapos, ayun,
Na-death threat pa ako nun. Nasubukan mo, papapatay kita. Sa after nun, di naman na siya nagparamdam. Ngayon, simula nun, grabe na yung trust issues ko, guys. As in, grabe na talaga. Parang, kailangan sure na sure ako every lakad ko kailangan may contract. Ganun na ako ka-sure. Kasi hindi talaga ako ganun. Hindi talaga ako ganung babae. I know, during those times, siguro, sinamantala niya yung kahinaan ko. Kasi nga, nung time din na yon, nagsara yung business ng family namin. So, sa bahay, halos ako lang din yung inaasahan kasi nga ako yung nag-showbiz. Siguro sinamantala nila yung kahinaan ko. Nalaman kasi nila yung situation ko. So, mas feeling nila, papayag ako dahil ganun nga yung situation ko. Hindi pa doon natatapos yun, guys. Marami pa. Meron pang isa nag-offer sa akin, 1 million per night. Pero ito, medyo ano na ako nito, mga 17 na ako nito. Kumbaga, medyo marami na akong alam sa showbiz, mga ganyan. Kasi pag napangunahan ka talaga ng takot, wala eh. Kaya maraming nare-rape sa showbiz, guys. Hindi lang babae, may mga lalaki rin. 'Di ba merong recent na news about sino to? Mulak. Mulak yung apelyido nun na lalaki. After nun, matalino rin tong organizer na to. Gigigil ako pag nakalala ko siya. After nun, meron isang organizer ulit nag-inquire sa akin. Meron ibang organizer naman to. Pero, galing din to dun sa nauna. Pero hindi ko alam nung una. Eto, eto naman, ano siya, congressman siya sa ibang bansa. Pero Filipino siya. I mean, half Filipino siya. Congressman siya sa ibang bansa. So, mayaman talaga, guys. As in, mayaman talaga. Maraming anak. Mga 16 ata, puro panganay. Tapos, eto naman, project din. Ano daw, movie. Ganyan-ganyan. Kukunin daw ako. Chuchu. Pinag-audition pa ako. Eme-eme. Pero, akalain mo talagang totoo, guys. Kasi yung audition, parang totoo talaga. Tapos, pero after kasi nung incident na yun, hindi na ako pumapayag na sa bahay ng mayor or someone makikipag-meeting. Pumapayag na lang ako sa labas, halimbawa sa restaurant or sa mall. So, nag-meet up kami sa mall. Isa pa to. Ano tawag dito? Ito naman, dinirekta naman ako na yun nga, yun naman talaga yung ganyan. Pero hindi na ako pumayag. Meron pa isa, 1 million per night. Ito talaga big time. Kasi ito, ano siya, hindi ko sabihin. Basta until now, sikat pa rin yung mga ibang sugar baby niya. Ito mayaman talaga, big time talaga. Nagpapamigay ng Fortuner, nagpapamigay ng kotse, ng kondo, ng bahay. Ito big time talaga to. In-offeran din ako noon, pero hindi talaga kaya ng konsensya ko eh. Ako kasi, ever since nung bata ako, guys, even nung elementary ako, high school ako, I have this mindset na pag may gusto ako, paghihirapan ko. So, dati sa baon ko, though kay mama pa rin naman galing yung baon ko, syempre. Pero yun, yung iniipon ko, para pag may gusto ako, yun yung pambibili ko. Never ako na, bili mo ako nito, bili mo ako niyan, bili mo ako ng ganito, ganyan. Never ako naging ganon. Kasi may mindset nga ako na pag meron akong gusto, paghihirapan ko.